sinabi sa akin nung about the shows, yung 90 Super Show, nung tinanong nagulat ako, sabi ko, saan yung location? Sabi niya, Pinas. Kinilabutan na ako. Sabi ko, ano to? 90 Super Show. Sabi ko, sino kasama? Mga grupo mo. Sino pa? Yung mga kadahit sa 90s. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, yes ma'am, madam. Ganun lang kasimple. Maynard, mga Street Boys and Marco, yun, wala pa rin kayong kupas. Pero I'm sure hindi lang ako ang magtatanong nito, lalo na yung mga fans ninyo. Mas maganda sana kung kumpleto yung group nating dalawa. Ano po yung reason kung bakit hindi makakasama yung ilan po nating mga miyembro dito sa ating The Sign 90 Super Show? Actually, gustong-gusto po namin sila makasama. Ang pinaka-problema lang po talaga is yung schedule ng mga kasama namin. Nagkataon po na may kanya-kanya na po silang schedule. On April 19, gusto yung nila sumama. Hindi po talaga kaya. Yung po talaga. Having said that po, nandito po pupunta po sila Spencer and surprise dapat ba hindi? Alam na. Yeah, kaya nga. So, as much as possible din po, napinilit po namin maging kompleto. So, surprisingly, naging okay po si Spencer. Nasa UK po siya, kasama po niya si Michael. And then after that, nag-yes naman din po si Danilo Barrios. So as much as we can po, tinatry po namin na maging kompleto. And then you'll never know after this kung maging maganda ang feedback po. Why not, if given a chance, magkompleto po ang grupo ng Street Boys. Thank you po for the question. Thank you. Marco, sa side naman. Sa UMD po, tinatry ko rin po maghiwa-walay na sila. Hindi ba? Hindi kasi si Wawi busy po sa Zumba. So, sobrang advanced po yung mga schedule na. Same po doon sa Twins at saka si Jericho. Si Wawi kasi po, bati niya si Wawi sa Zumba. So, kung nasan si Wawi, nandun po si Jerry. So, alalay na po ngayon si Jerry. Ito. Yun lang po. Busy, sobrang kasi advanced yung sa Zumba po kasi 1 month, 2 months, 3 months naka-schedule na po sila talaga. Kahit po kami, ganun din po kami ni Cristo. Advance po yung booking namin. Si Brian man, anong country si Brian? Sa, Brian Furlow. Yung... Nasa LA po. Sa LA. Kaso po kasi sobrang laki niya na. Hindi ko alam kung pupurihin ko yung kasama ko o sisiraan ko eh. Family man siguro, family man. Kasi, pero alam ko next year, plano niyang muna mag-renew ng kabila. Gaano kayo ka-excited na yung mga 90s dance group no na, well, sort of, merong clash on screen, minsan sa barangay, di ba, nagkakasabayan din kayo pag may mga barangay concerts. Gaano naman yung, ano naman ang nararamdaman nyo na magkakasama kayo ngayon sa isang show? Actually po, sobrang saya po namin in a way na kahit na po sinabing may rivalry that time with the UMD or the Street Boys, isa lang po kasi yung recording company namin. So nakikita nila po kami nagre-rehearse, nakikita po namin sila nagre-rehearse. Sila po kumakain po sila sa masasarap na pagkain. Kami po dun sa may karinderya, sa tapat ng Quezon. Pero magkakaibigan, din kayo. Pero magkakaibigan din po talaga kami. Ang difference po kasi ng dance group before is, ito po kasi, may kanya-kanya pong style. Kasi po wala pong YouTube, wala pong mapapanood sa internet yet. That time, sobrang luma na natin. Masasabi ko wala pang internet. So anyways, so may mga style ng dancing. So every time na merong grupo, inaabangan ng bawat group kung ano yung papakita nila, kung ano yung papasabog nila. And then, yun yung naging maganda sa group ng 90s eh. Yung camaraderie, yung rapport. Kasi we don't compete to anyone. Hindi po kasi competition eh. It's all about being united. Yung pagka nagkakita-kita po kami, parang excited kami kung ano yung, well, as you know, may mga boys will be boys, may mga jokes, may mga ganyan. So kulitan lang po. Yung rivalry po ng that time, siguro sa mga fans lang.
Pero sa amin talaga, wala po talagang rivalry. Magkakaibigan po talaga kami lahat. Salamat. Nakalagot ka. Visit. Actually, yung magiging exciting part po sa 19 is yung bawat performance po ng 90s group, actually hindi lang ng 90s group, lahat po lang magpe-perform sa 19, pinaghandaan po talaga nila, meron po silang surprise na inyanda bawat number. Yun po. Sorry, add ko lang din po, and papasalamat din po kami sa producer, of course. Sila po ang yung Wildcats. Yes, sila po ang nag-isip na ganito. Kasi nagkaroon na po ng different kind of 90s show before this. Pero ito yung one of the biggest po. Kasi as in, lahat ng halos ng dancers noong 90s, isasama po dito. So, nung nagkaroon po ng ganitong usapan, sa una, syempre, word of mouth lang, usapan lang. And then yung nagkakatotoo na, nag-meeting na sila. And then nagkaroon ng chance na pasalamat po tayo sa Wildcats kasi nagkaroon po ng chance mag-perform uli yung mga dancers nung 90s. Na sobrang excited din po sila na talagang gusto nilang paghandaan. Magpapapayat daw po sila ng 3 weeks. Hindi ko po alam kung paano nila gagawin yun, pero yun po, ganun po ka-dedicate yung ginawa. Dedicate po yung pagpa-perform nila sa darating na April 19. Thank you po. Question po, gaano po itatagal ng show? Tsaka, paano po mangyayari para wala pong sapawan at saka equal po ang exposure ng bawat performer? Well, it's a consultative effort, if you can see the rehearsal, talagang they work as a team. Walang silusan. Ang objective is to give a good show to the people. Itatagal siguro mga 2 hours and a half ito. What's so exciting about this is this is a benefit concert. That means they want not to pass on the torch, but to ignite the torch of other possible dancers, talents, who has no means of, expressing themselves. How nice, kasi this is continuing the legacy of our, siguro, generation natin to, no? Of the 90s. That's why nung narinig ko yung concept, I'm for it. Go for it. Diba? Why not? Diba? Yun po. And then, ewan ko kung alam niya ang sagot dito, pero one of the performers yung abstract dancers, dalawa sa original members niyan is Dingdong Dantes and Arthur Solina. In-invite kaya sila to agree din kaya sa show? Well, lahat naman sila in-invite. Actually, ang punong abala dyan is si Cristo. So, Cristo, would you like to Yes answer po, that? actually, ako po ang kumontak sa lahat ng dancers. Ang una ko pong kinusap dyan, syempre, lahat po ng leaders ng dancers. Yun po. Imagine si Spencer, who really got interested, will fly in from UK just to join. Later, I think makakausap natin sila sa Zoom. So yun, we would like to appeal to mga kasama natin sa industry, this is something noble to do eh. Imagine giving back what you have to the young generation. Why not? This is something good. Malalayo yung mga kabataan sa drugs, yung sa basag ulo, kasi they're expressing themselves. Yun po. Okay, last question. Sa mga dancers natin, aside from dancing, anong pinagkakaabalahan nila ngayon? Sa ngayon po, yung Team 90s, actually it's a company na po, and gumawa po kami ng dance fitness program na ino-offer po namin para sa mga gustong maging dance fitness instructor. Katulad po ng, for example, Zumba. So naisip namin na bakit di tayo bumuo ng local brand naman para at least Filipino. Yun po. Marco. Same po kami, magkasama po kami ni Cristo sa programa ng 90s Dance Fitness. Yes, ako po kaka-resign ko lang po sa Universal Studios Singapore. That was 2 years ago. Nag-13 years po ako doon as a show director and a performer muna po. And then ngayon po, may business na po na niraran, na kahit na maliit na business. So, it's authentic. Belgian BH Waffles. So, meron po kaming branch sa
Mega Mall, sa SM North, tsaka sa Festival Mall. So yun po, ang Liege Manila, yun po ang Instagram. So check nyo lang po, yan. So ganun din po ang style namin kasi po, ang inisip lang po namin is, bakit hindi tayo mag-brand? Actually, Philippine po to, sa Philippines po talaga. Pero yung ibang ingredients kailangan i-import para maging authentic and legit. So inisip po namin bakit ang mga Filipino, of course, pupunta sila ng Starbucks, Jayco. Hindi naman ko sinasabi na hindi yan. Bakit hindi tayo gumawa ng sariling branding dito na yung level medyo i-premium natin or the same thing. So para at least malaman ng mga Filipino na we can kinda compete. Yan. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, Thank you so Bobby. much. Paano ka napapayag para tanggapin ang concert na ito? Sinabi sa akin, nung about the shows, yung 90 Super Show, nung tinanong nagulat ako, sabi ko, saan yung location? Sabi niya, Pinas. Kinilabutan na ako. Sabi ko, ano to? 90 Super Show. Sabi ko, sino kasama? Mga grupo mo. Sino pa? Yung mga kadahit sa 90s. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, yes madam. Ganun lang kasimple. Kaya natuwa ako, iba yung feeling ko kasi I've been there, dyan ako dati. So, parang it's my honor and the feeling is really priceless. Kasi this is the first time again who will step on stage. Nakasama ko ang grupo ko. So talagang it's malaking sarap sa feeling. Kaya napapayag talaga ako dahil ito, importante din sinabi din sa akin ni Madam na this is not only a concert, this is a benefit concert. Makakatulong to sa mga bagong dancers. Kumbaga yung makikitain nito, tutulungan yung mga bagong dancers na nangangarap na kung ano yung dinaanan namin ngayon. Kaya kami dito kami na ngayon na mag-guide at so para mabigyan yung kanilang mga talent na pangarap nilang maabot. Okay, last question to kay Spencer. Kaya please do come and makatulong din po tayo. Yes. Anong mga naaalala mo sa buhay mo sa Pinas noong 90s? Na hanggang ngayon binabalik-balikan mo? Naalala ko, binabalik-balik ko, siyempre, ang naalala ko, yung mga first siyempre, my family, kung saan ako nagsimula, and which is, I'm really happy, and also mga kagrupo ko, siyempre, and lahat ng mga sumusuporta sa mga grupo ko, sa Street Boys, it's been an honor, even though meron na po kami kanya-kanyang buhay, gano'n talaga, you never know what you get. Pero still, andyan Wildcat Screen Production na nag-put in back kami. Not only us, as the Street Boys, meron din Maneuvers, X-People. Parang ang sarap balikan yung 90s. Parang nagiging ulit ako, yung bata. Kung ano yung ginagawa ko dyan. Kasi dito iba ginagawa ko. So, yun ang namimiss ko talaga, sumayaw at mag-perform sa mga tao. Liza Seguera. Meron ko sa Sigara yung tato. dahil sa kanya napatato. Pero hindi, kidding aside, syempre, mas maganda yung pinagsamahan namin ni Ice. Kaya nung nagkita kami niyan, talagang usap talaga na, kulitan na. Pero mostly talaga sarap ng feeling nung magkita ulit kami niyan. Kasi supportahan. Pero may time talaga minsan talaga naninig na naman pag